Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4611. Galit na sumigaw si Prince Otton. Panipi, sa tingin mo ba pwede mo na lang akong yabang-yabangan ng ganyan dahil lang ikaw ang pinaburan ng nakaraang Emperor? Yabangan. Imbes na magalit, natawa na lang si Prince Oren. Kung may mayabang dito, yun ay walang iba kundi ikaw. Hindi matanggap ni Prince Oren ang ginawang pag-agaw sa kanya ni Prince Otton sa tronong dapat ay sa kanya, at hindi pa doon natapos ang lahat dahil gusto din siyang idiin ito. Uulitin ko, ikaw ba ang nagpatakas kay Daryl? Wala akong ginawang kasalanan. Anong dapat kong aminin? Marami nang nagawa si Daryl para sa Godly Region. Kung hindi, dahil sa kanya, hanggang ngayon ay problema natin ang Fiend Race at malamang hanggang hayayon ay hindi pa rin natin nababawi ang Fairy Soul ng Master natin. Pero anong ginawa nyo sa kanya? Kinulong nyo siya sa Sky Prison. Ganyan ba ang tamang asal ng mga taga-Godly Region? Nakakatawa. Tayong lahat, parehong galit na galit sina Prince Otton at Empress Heidi sa pagsigaw-sigaw sa kanila ni Prince Oren. Avo mong umamin. Sige, parusahan nyo ang isang. Yan. Agad-agad na lumapit ang isang general at hinampas si Prince Oren gamit ang Smart Whip. Yun din ang parehong kaparusahan na binigay nila kay Daryl noong pinagbintangan nila itong kaanim ng Fiend Race. Galit na tinignan ni Prince Oren si Prince Otton. Otton, Haideng, hindi ka mapapatawad ng tatay natin sa ginawa mong panggagaw ng trono at paggamit sa akin ng Spirit Whip. Ang kapal din naman talaga ng mukha mong gamitin pa ang pangalan ng tatay natin. Sige, galpihin niyo ang lalaking yan, sigaw ni Prince Otton. Lumapit ang general kay Prince Oren at sinabi, dapat lang sayo na maparusahan sa ginawa mong pambabastos sa kamahalan. Nang ganon, lamatay ang spirit whip sa katawan ni Prince Oren at napasigaw siya sa sobrang sakit. Sobrang saya ni Prince Otton sa napaanood niya. Oren, sisiguraduhin kong matitigil ang pagdudusa mo sa oras na umamin ka. Magkapatid pa rin naman tayo. Huminga ng malalim si Prince Oren at nandagan, wala akong ginawang kasalanan kaya wala akong aaminin. Magaling. Tumawa si Prince Otton at sinabi, sige, galpihin niyo yan hanggang sa magsalita siya. Panipi, muling iwinagayway ng general ang Spirit Whip at ang malutong itong lamatay sa katawan ni Prince Oren. Saksi, ang lahat ng mga opisyal sa nangyari. Kaya malamang wala nang magbabalak na manggahas muli kay Prince Otton. Nagpatuloy lang ang general sa paghampas kay Prince Oren hanggang sa hindi na ito makatayo. Tama na yan, sigaw ni Prince Otton nang makita niyang mahihimatay na si Prince Oren. Huling pagkakataon, hindi ka pa rin ba aamin? Sa mismong sandaling iyon, si Prinsipe Oren ay hindi lamang nanginginig sa buong katawan kundi pati na rin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nawalan na siya ng lakas para magsalita, at nanghina na siya, ngunit mariin pa rin niyang ipinilit ang ulo sa harap ni Prinsipe Otton. Nawala ang kaunting habag ni Prinsipe Otton sa sagot niya. Galit na sinabi ni Prince Oren, ikaw na ang namili ng tadhana mo. Ikulong niyo yan sa Sky Prison. Magsasama sila ni Daryl sa oras na mahuli natin siya. Kabanata 4612. Sa sandaling iyon, mahinang bamantong hininga ang kaninang tahimik na si Empress Heidi. Tumingin siya kay Prinsipe Oren at paimbabaw na sinabi, Oren, nagkamali ka na sa pagtulong kay Daryl na makatakas at ngayon ay kinausap mo na ang kanyang kamahalan. Hindi ko nga alam kung paano ka tutulungan. Aminin mo na lang ang kasalanan mo. Magkapatid naman kayo. Ang kanyang mukha ay puno ng habag. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama nang magsalita siya. Ito ay totoo. Nais niyang kumbansihin si Prinsipe Oren na aminin ang kanyang mga kasalanan dahil kapag ginawa niya iyon, hindi na siya makakabalik na putulin ang lahat ng pagkakataon niyang agawin si Prinsipe Otton, ang kanyang anak, mula sa trono. Hindi tanga si Prince Oren, hulaan niya.
sa simula kung ano ang nilalaro ni Empress Heidi. Hahaha, wag kang ang magsinungaling. Wala akong kasalanan sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa aminin na mali. Malamig na ngiti niyang sabi. Alam niyang hindi na siya makakabalik dito kung aaminin niya ang krimen. Namula ang magandang mukha ni Empress Heidi sa sobrang galit nang marinig ang sagot nito. Hindi alam ni Oren kung ano ang makakabuti sa kanya. Si Prince Otton ay labis ding nagalit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at galit na sumigaw. Ikulong siya ngayon. Sa kanyang utos, lumapit ang ilang sundalo at sinimulang hilahin si Prince Oren palabas ng Imperial Sky Palace. Hindi makapaniwalang nalungkot at nagalit si Prinsipe Oren. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makapagbigay ng anumang lakas, hindi. Kapag siya ay nakatali ng mahigpit, kasabay ng kanyang lungkot at galit, naroon din ang ganap na kawalan ng pag-asa. Mananatili sana ako sa The Nine Mainland kasama si Daryl kung alam kung napakataksil ni Otton. Gayunpaman, huli na para doon. Ipinagmamalaki ni Prinsipe Otton ang kanyang sarili. Ang kanyang posisyon sa trono ay magiging matatag hanggat wala na si Prinsipe Oren. Ang dalawang linya ng mga opisyal ay may magkahalong damdamin tungkol sa buong bagay. Ang ilan sa kanila ay gustong magsalita para kay Prinsipe Oren ngunit pinigilan ang kanilang mga sarili sa huli. Sa paghusga, mula sa sitwasyon, si Empress Heidi at Prinsipe Otton ay may ganap na kontrol. Ang malas ay darating sa mga nang-ahas na sumalungat sa kanila. Biglang sumigaw ang banayad ngunit makapangyarihang boses mula sa langit. Sa labas ng hila-hila si Prinsipe Oren. Palabas ng palasyo, tumigil ka. Sa susunod na segundo, lumitaw ang maraming kulay na light beam sa labas ng Imperial Sky Palace at dahan-daang bumaba mula sa mga light beam ang isang malambot na figure. Sino ang nang-ahas na pumasok sa mga gawain ng Imperial Sky Palace? Galit na galit si Prince Otton. Tumayo siya, at kasama si Empress Heidi at ang mga opisyal, nilingan ng bagong dating. Gayunpaman, ang buong Imperial Sky Palace ay agad na napuno ng nakamamatay na katahimikan dahil ang nakita nila ay isang babaeng nakasuot ng rainbow na damit na lubos na nagpakita ng kanyang figure. Ang kanyang Katanji, tanging tampok sa mukha ay isa sa walang kapantay na kagandahan ngunit sa pagitan ng kanyang mga kilay ay isang determinasyon na nagbigay ng isang napakalaking vibe. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malakas na likas na espiritual na kapangyarihan. Ngunit ang talagang kapansin-pansin ay ang Jasper Lot na daladala niya sa kanyang likod. Siya si Lute Bell, sa pangkalahatan. Bilang isang heavenly immortal na walang pagnanais, hindi siya dapat narito, ngunit siya ay mabuting kaibigan ni Empress Nua, na nakipagkaibigan sa maraming heavenly immortals, kung saan nagkaroon ng pinakamalapit na relasyon sa kanya si Lute Bell, habang nasa kanyang paglalakbay sa kabila ng Nine Heavens na may sinaunang ninuno. Sa katunayan, tinutukoy pa nga ng dalawang babae ang isa't isa bilang magkapatid. Ilang oras na ang nakalipas, nakatanggap si Lute Bell ng isang SOS letter mula kay Empress Nua na humihingi ng tulong upang talunin ang Fiend Race. Gayunpaman, dati nang may kinalaman si Lute Bell sa ibang bagay at hindi nakarating sa oras. Sa pagtatapos, nalaman niya na ang katawan ni Empress Nua ay nawasak sa Infernal Shadow prison sa digmaan kasama ang halimaw na lahi, at ang natitira na lang sa kanya ay isang pinong jade na distilled mula sa kanyang diwatang kaluluwa. Si Lute Bell ay napuno ng matinding panghihinayang nang marinig niya ang balita at pumunta sa Imperial Sky Palace sa araw na ito upang tingnan ang magandang jade na gawa sa kaluluwa ng diwata ni Empress Nua. Dumating siya nang hila-hila si Prinsipe Oren sa Sky Prison. Narinig niya ang tungkol sa kung sino ang dapat na susunod na emperador, mula kay Empress Nua, na pumabor din sa mabait na Prinsipe Oren. Magiging biyaya sa makajos na rehiyon kung siya ang magiging susunod na emperador, kaya natural lang na si Lute Bell ay hindi uupo at walang gagawin. Kapag nakita niya itong prituhin ng kakilakilabot,
Lahat mula kay Prinsipe Otton hanggang sa mga opisyal ay natulala at nabigla sa kagandahan ni Lutbell. Napakaganda niya na kahit si Empress Heidi na inakala niya na siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat ay naiinggit ng makaharap ang kagandahan ni Lutbell. Kabanata 4613. Para sa karamihan, si Prinsipe Oren ay kalmado ngunit medyo nagulat din. Sino ang babaeng ito? Hindi ko pa siya nakilala. Dati, huminga ng mahina si Lutbell at tumingin sa paligid niya. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Ako si Lutbell. Isang mabuting kaibigan ni Empress Nua." Isang mabuting kaibigan ni Empress Nua. Ang lahat sa Imperial Sky Palace ay naging hindi mapakali dahil doon. Lahat ng mga opisyal na naruroon ay hindi naiwasang magpakita ng paggalang. Nabatid na si Empress Nua ay ang pinakamatandang alagad ng sinaunang ninuno at ang nakatatandang kapatid na babae ng yumaong emperador. Siya ay may pambihirang posisyon sa rehiyon ng Diyos. Kaya naman, ang babaeng nauna sa kanila ay likas na iginagalang na panauhin sa pagiging mabuting kaibigan niya. Kasabay nito, inalis ni Prinsipe Otton ang kanyang dating mapagmataas na ugali at naging magalang ang kanyang ekspresyon. Kaya may kagalang-galang tayong panauhin. Halika, maupo ka. Maaaring malupit si Prinsipe Otton, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap ni Empress Nua at nalalapat din iyon sa kanyang mga kaibigan. Maging si Empress Heidi ay bumangon at magalang na yumuko kay Lutbell. Sa lalong madaling panahon, isang upuan ang inihanda at si Lutbell ay daang umupo. "Lady Lutbell, welcome." Paumanhin, "Dahil wala akong welcome committee. Dahil hindi ko alam na darating ka. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Prinsipe Otton na may magalang na ngiti. Ang lahat ng mga tingin ng mga opisyal ay natipon kay Lutbell sa isang iglap sa sandaling sinabi niya iyon. Puno ng kalungkutan ang napakarilag na mukha ni Lutbell. Sa totoo lang, si Empress Nua ay nagpadala ng salita para sa tulong sa paglipol sa halimaw na lahi. Gayunpaman, mayroon pa akong ibang gagawin at huli na ang lahat. Nandito ako ngayon para tingnan ng pinong jade na gawa sa kanyang fairy jade soul. Pagkatapos, nalaman kong isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa infernal shadow prison. Sagot ni Lutbell na may kasalanan. Agad na natahimik ang buong Imperial Sky Palace pagkatapos ng kanyang paliwanag. Hindi mahalaga sina Prinsipe Otton, Empress Heidi, o ang mga opisyal. Lahat sila ay nagsusuot ng pagpapahayag ng kalungkutan. Totoo na, ang lahi ng halimaw ay ganap na nalipan. Ngunit ito ay dumating sa isang kilabot na halaga. Ang natitira na lang kay Empress Nua ay isang magandang jade. At namatay ang Nine Heaven Emperor. Pagkaraan ng ilang segundo, si Empress Heidi ang unang nagbigay ng reaksyon. Sa ngalan ng makajos na rehiyon, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamalasakit. Bagamat ang natitira na lang kay Empress Nua ay isang mainam na ayad, naniniwala ako na sa kanyang walang katulad na talento. Malapit na siyang maglinang ng isang bagong diwata na kaluluwa sa malapit na hinaharap. Pasasalamat ni Empress Heidi. Mabilis na tumango si Prince Otton nang matapos itong magsalita. Ngumiti si Lutbell at sinabing, "Ang mga alalahanin ko ay napapawi sa iyong mga salita. Dahil nandito ka, bakit hindi ka tumuloy ng ilang araw? Ngayong gabi ay magkakaroon kami ng piging para salubungin ka," sabi ni Empress Heidi na may magalang na ngiti. Sa totoo lang, hindi niya nais na maging ganito kagalang, ngunit si Lutbell ay kaibigan ni Empress Nua at hindi banggitin ang isang heavenly immortal. Hindi siya mangangahas na maging walang pakundangan kapag ang kabilang partido ay napakalakas. Inutusan niya ang kanyang mga tao na maghanda ng isang piging pagkatapos niyang magsalita. Sabay sumenyas kay Prinsipe Otton ng mata nang makitang nasa pintuan pa rin si Prinsipe Oren. Natanggap ni Prinsipe Otton ang kanyang silent message at mabilis na pinagsabihan ng mga sundalo. "Anong, nakatayo pa kayong lahat dyan? Ano pa ang ginagawa ng kriminal dito gayong
Napakalayo na nanggaling ng ating kagalang-galang na panauhin. Bakit? Hindi pa siya nakakulong sa Sky Prison. 0 kamahalan. Chorus ng mga kawal at naghanda silang kunin si Prinsipe Oren. Sa pagkakataong iyon ay dahan-daang tumayo si Lutbel at pinigilan sila. Panipi, teka, so this is Prince Oren. Sa pagkakaalam ko, siya yung itinalaga ng Nine Heaven Emperor para maging next Emperor. Paano siya biglang naging kriminal? Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit sa loob nito ay isang hindi aalinlangan ang autoridad. Nagkatinginan sina Prince Otto at Empress Heidi na may pagtataka sa mga mukha sa kanyang pagtatanong. Sa sumunod na segundo, lumabas si Prince Otto at nakangiting sinabi, may mga bagay na hindi mo alam. Maaaring matalino ang aking nakababatang kapatid. Ngunit nakagawa siya ng isang kritikal na pagkakamali. Talagang tinulungan niya ang serial convict, si Daryl, na makatakas. Hindi lang siya nagsisi pero naglakas loob din siyang kausapin ako. Mabilis na nagpatuloy si Empress Heidi. Oo, si Oren ay maaaring mukhang isang matapat na tao ngunit siya ay talagang napaka-tyrannical at bilib sa sarili. Itinuon niya ang kanyang puso sa kanyang anak, si Prince Otto, bilang emperador, kaya natural lamang na makahanap siya ng 1,000 paraan para suruan si Prinsipe Oren. Kabanata 4614. Namula ang mukha ni Prinsipe Oren sa galit sa paninira ng mag-ina. Tila sila ay hihinto sa wala upang makakuha ng ganap na kontrol sa Diyos na rehiyon. Tulungan si Daryl, ang kriminal. Makatakas. Napakunot ang noo ni Lud Bell sa pagkalito ng marinig iyon. Hindi ba tumulong si Daryl sa paglipon sa lahi ng halimaw? Paano siya biglang naging kriminal? Sa pagkakaalam ko, ang innate spirit stone ay nagpropesya na si Daryl lang ang may kakayahang ganap. Nalipulin ang halimaw na lahi at siya, sa katunayan, pinatunayan iyon. At saka, siya ay ikinulong sa Infernal Shadow Prison dahil sa makadiyos na rehiyon at si Empress Nua ay nagsakripisyo ng sarili upang iligtas siya. Pagkatapos noon, tinulungan ni Daryl ang godly region na matagumpay na talunin ang Fiend Race. Masasabing ang kapayapaan na mayroon kayong lahat ngayon ay posible lamang dahil sa kanya. Kaya paano mo siya itatapon sa Sky Prison? Ang kanyang pangangatuwiran ay ayahika at hindi nag-iwan ng puwang para sa debate. Biglang napahiya sina Prince Otto, Empress Heidi, at ang mga opisyal at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano siya sasagutin. Si Prinsipe Oren naman na nakatayo sa may pintuan ay nasa sabik at napabuntong hininga ng malalim sa kanyang puso habang iniisip na sa wakas ay may nagkakaroon na ng kahulugan dito. Sa wakas si Empress Heidi ang unang sumagot. Hahaha, wala kang kompletong kwento. Totoong nakuha ni Daryl ang kanyang merito, ngunit nakagawa din siya ng isang karumal-dumal na krimen. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan noong nilipol niya ang lahi ng halimaw. Dahil doon na-miss ng yumaong emperor ang isang pagkakataon at tuluyang napahamak kasama si Archfiend Antigonus. Sa madaling salita, kung hindi dahil kay Daryl, hindi sana namatay ang yumaong emperor. Ang pagkukulong sa kanya sa Sky Prison ay awa na. Paliwanag niya kay Lutbel. Mabilis na tumanggo si Prince Otto. Bilang pagsang-ayon, 0 mas malaki ang krimen niya kaysa sa kontribusyon niya. Ang pagkulong sa kanya sa Sky Prison ay mahabagin sa aming panig. Ngunit pinabayaan siya ni Oren ng hindi namin nalalaman. Nakalimutan na niya kung sino ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor. Huwag mo sa tingin mo ba dapat siyang parusahan? Napangiti ng mapait si Lutbel at umiling sa kanilang paliwanag. Hindi ba, sa inyong dalawa iniisip na napakalayo ng pangangatwiran ninyo? Ang buhay ay hindi mahuhulaan. Itinago ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang sariling kaligtasan. Halos hindi muna matatawag ang malisyosong hangarin na iyon. At ang pagkamatay ng yumaong emperador kay Daryl, ngayon, pinipilit yan. Ang sagot niya ay natigilan si Prince Otto. Bakas sa kahihiyan ang ekspresyon niya.
Going by what you said, mali ako dito. Medyo malungkot na tanong niya. Hindi rin masaya si Empress Heidi. Panipik, ayaw niyang masaktan si Lute Bell. Ngunit hindi na niya ito napigilan. Hindi, kapag ang kabilang partido ay nagbabanta sa kanyang mga interes, si Prince Oren, na nakatayo sa may pintuan, ay nakalok ang tingin kay Lute Bell. Pakiramdam niya ay, nagpapasalamat siya sa kanya at Medvo. Nalilito rin, hindi ko siya kilala pero, patuloy pa rin siyang nagsasalita para sa akin. Hindi kaya siya ang pinadala ni Daryl. Tila hindi nagpanik si Lute Bell nang harapin ang puot ni Empress Heidi. Ngumiti siya at sinabing, huwag po kayong intindihin. Hindi ko sinasadyang parusahan kayo at wala akong intensyon na makialam sa mga gawain ng rehiyon ng Diyos, ngunit iba ang hiniling ni Empress Nuwa sa akin noong nagpadala siya ng liham ng SOS. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at pinagmasdan ang lahat ng naruroon. Panipik, sa liham ng SOS, hinulaan ni Empress Nuwa na siya at ang yumaong 9 Heaven Emperor ay magkakaroon ng ilang problema, kaya hiniling niya na tulungan ko si Prinsipe Oren na umakyat sa trono kung sakaling wala na siya at ang yumaong 9 Heaven Emperor. Pagkatapos ay tumingin siya kay Prinsipe Oren nang may kahinahunan sa kanyang magandang mukha. May ganoong bagay. Biglang nagkagulo ang buong Imperial Sky Palace. Parehong lihim na nanginginig sina Prince Otto at Empress Heidi. Hindi sumagi sa kanilang isipan na si Empress Nuwa ay may balak na si Prinsipe Oren ay mauna sa trono. Hindi kapani-paniwalang nasa sabik si Prinsipe Oren na wala lahat ng dati niyang kalungkutan. Hooray! Tingnan natin kung ang maginang duo na ito ay maglalakas loob na sumalungat sa huling habili ni Auntie Nuwa. Sa wakas, sumagot si Empress Heidi. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang napakagandang mukha nang tanungin niya si Lute Bell, bakit ikaw? Maaasahan ka lang namin. Para sa lahat ng alam namin, maaaring nagsisinungaling ka. Kabanata 4615. Galit na galit si Empress Heidi sa pamamagitan ng hindi maliit na gawain at sa tulong ng banal na kapangyarihan ni Master Magera, natulungan niya ang kanyang anak na umakyat sa trono. Walang paraan na papayagan niya si Lute Bell na magbulalas ng katarantaduhan. Kasabay nito, nakatitig si Prince Otto ng mga punyal kay Lute Bell. Nagtataka ako kung ang tunay na layunin ng iyong pagbisita ay upang makita ang isang matandang kaibigan. Upang pukawin ang gulo, malamig niyang sabi. Huminga ng mahina si Lute Bell. Mahina hong kinuha ang SOS letter at ipinasa kay Prince Otto. Ito ang SOS letter na ipinadala sa akin ni Empress Nuwa. Lahat ay malinaw na nakasulat sa loob. Basahin mo ito para sa iyong sarili. Natigilan si Prince Otto nang kunin niya ang SOS letter na ginawa mula sa 5 kulay na cloud brocade at ang magandang sulat kamay sa itaas ay tiyak na kay Empress Nuwa. Bumilis ang tibok ng puso niya at tuluyan na siyang natigilan nang mabasa niya ang nilalaman. Ito ay tulad ng sinabi ni Lute Bell, nais ni Empress Nuwa na si Prinsipe Oren ang maging susunod na emperador. Paanong nangyari ta? Biglang nag-buzz ang utak niya at natagalan siya bago lumabas. Nabatid na si Empress Nuwa ay isang senior sa yumaong 9 Heaven Emperor at ang kanyang pambihirang katayuan ay ibinigay. Maraming bagay na humingi ng gabay ang yumaong 9 Heaven Emperor kay Empress Nuwa, hanggang sa masasabing ang desisyon ni Empress Nuwa ay katumbas ng desisyon ng yumaong 9 Heaven Emperor. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Empress Heidi ang sulat ng SOS mula kay Prinsipe Otto para basahin ito at siya rin ay hinatak ang kanyang katawan at natigilan. Totoo ang sinabi ni Lute Bell. Gusto talaga ni Empress Nuwa na umakyat sa trono si Prinsipe Oren. Nang makita ang reaksyon ng mag-ina, tahimik na binawi ni Lute Bell ang SOS letter at ipinasa ito sa mga apostle. Masasabi mong lahat sa sarili mo kung nagsisinungaling ako pagkatapos kong basahin itong SOS letter. Mabilis na nagtipon ng mga opisyal upang basahin ang liham ng SOS at sila rin ay natigilan matapos itong basahin. Kaagad, ang buong Imperial Sky Palace ay
Napakatahimik na kahit isa ay nakarinig ng isang pin drop. Pagkatapos ng ilang segundo, binawi ni Lutbel ang SOS letter at tumingin sa mag-ina. Empress, Your Majesty, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Mahinahong tanong niya. Sa sandaling iyon, dahan daw ang napaatras si Empress Heidi. Kahit na totoo, ang sinabi mo, hindi na katulad ng dati. Ang sitwasyon ngayon, tsaka si Oten ang nahalal ng mga opisyal, hindi naman. Parang tinulungan ko siyang agawin ang trono. Sa madaling salita, ito ay kalooban ng langit. Hindi napigilan ni Lutbel na matawa. Nang marinig iyon, kalooban ng langit. Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang tingin sa mga opisyal. Maganda ang pakikitungo sa inyong lahat ng yumaong Nine Heaven Emperor at gayunpaman ay nilabag ninyo ang kanyang huling habilin. Nang siya ay wala na, sa palagay mo ba ay nagawa mo na ang iyong mga tungkulin bilang mga opisyal sa pamamagitan ng pagtulong kay Prinsipe Oten sa trono? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga opisyal ng ulo ay bumaba sa pagkakasala. Kasabay nito, pakiramdam nila ay walang magawa. Ang dahilan kung bakit nila itinulak si Prinsipe Oten sa trono ay dahil sa kanyang nakakatakot na lakas na naging dahilan upang sila ay mag-init sa loob ng galit habang nananatiling tahimik. Sa labas, nang makita ang kanilang reaksyon, may naintindihan si Lutbel. Marahan, siyang bumantong hininga at sinabing, "Fine, dumating na ang mga bagay-bagay. Dito, ito ay, kung tutusin, ang mga gawain ng rehiyon ng Diyos na hindi masyadong masasabi ng isang tagalabas na tulad ko." Tapos naging matalim ang tono niya. "Kudlid, gayunpaman, bilang isang mabuting kaibigan ni Empress Nuwa, kailangan kung tulungan siyang tapusin ang kanyang huling habilin, labag sa mga patakaran para sa bagong emperador na umakyat sa trono kapag wala pang isang daang araw mula nang mamatay ang yumaong Nine Heaven Emperor. Kaya, may mungkahi ako, bakit hindi natin hayaang magkaroon ng kompetisyon? Pareho sina Prinsipe Oten at Prinsipe Oren. Susuriin natin sila pagkatapos ng 100 araw at kung sino ang pinakamalakas ang magiging bagong emperador. Sa ganitong paraan, magagawa mo ang tama sa huling utos ng yumaong emperor at ako ng kay Empress Nuwa. Ano ang masasabi ninyo? Ang isa pang kaguluhan ay sumabog na parang pressure cooker nang matapos siyang magsalita. Wala si Prince Oten. Bakit ako makikipagkumpetensya sa kanya gayong ako na ang bagong emperador? Malakas niyang sigaw. Namula rin si Empress Heidi. Sigurado ka bang gusto mong idikit ang iyong ilong sa hindi nararapat? Malamig na tanong niya kay Lutbel. Bahagyang ngumiti si Lutbel at seryosong sinabi, "Nako, huwag mo akong intindihin. Tinutupad ko lang ang huling hiling ng kaibigan ko. Malinaw na nakasulat sa sulat ng SOS, kaya paano mo nasasabing itinakip ko ang ilong ko kung saan hindi nararapat? At paano kung tumanggi ako?" Malamig na tanong ni Empress Heidi. Huminto sa pagngiti si Lutbel at dahan daw ang sinabi para bigyang diin, "Well, huwag mo akong sisihin sa pag-api sa iyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng anumang kailangan kong magpasya kang gawin ang mga bagay sa iyong paraan. Tutulungan ko si Prinsipe Oren na umakyat sa trono anuman ang halaga. Ang kahihinatnan na maaaring hindi isang bagay na kayang bayaran." Malumanay ang boses niya pero nakakatakot sa parehong oras. To be continued.